Tulungan mo ako. Ikaw ba ang babaeng maglilinis ng lason sa katawan? Tama na ang kalokohan. Walang hiya ka, ang lakas mo naman. Ang daming tawag. Ay, patrona. Nasaan siya? Kahit ayaw mong pumasok sa bagong eskwela, huwag kang tumakas. Desperado na ang amo. Sabihin mo sa babalik ako. Ang lakas ng loob ni Binibining Su. Ngayong pagkakataon, tapos ka na. Oo, galit na ngayon ang amo. Kapag nahuli siya, ikukulong siya ng 1 buwan. Isang buwang pagkakakulong. Mali ang ginawa ko. Hindi dapat ako bumalik ngayon. Tatakas ako sa pader. Ay, nakatapak ako. CJ. Amo. Segundo. Ginoong segundo. Ginoong segundo. Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Nako, ginoong segundo. Kaya kong maglakad. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tito Chen, Tito Chen. Sagipin mo ako, Tito Chen. Tita Li, Tita Li. Tulungan kitang magwalis, Tita Li. Tita Li. Wang Hao. Wang Hao. Nasaan ka kagabi? Kagabi. Nagkita kami ng mga kaklase. Umiinom ako ng kaunting alak. Nakatulog ako sa bahay ng kaklase. Pangako sa iyo. Hindi na ako gaganon uli. Magpapuyat sa labas. Ginoong segundo. Huwag ka nang magalit. Okay. Ano ito? Kagat ng lamok lang ito. Lamok. Suran, ang lakas ng loob mo. Nagsisinungaling ka sa akin. Sabihin mo. Sino yang lalaking? Kagabi, sino yan? Anong lalaki? Wala akong lalaki. Kung hindi ka magsasabi. Hindi ako magsasalita. Ginoong segundo. 20 taong gulang na ako. Karapatan ko ang privacy at karapatan magkaroon ng dates. May lakas ka pa? Sa buwang ito, pag-isipan mo sa bahay. Makalabas ka lang kapag sinabi mo kung sino ang lalaking iyon. Bakit?
Bakit mo ako tinawag? Ginoo. Nagkamali ako. Kasalanan ko yon. Ano? Ang babaeng yun nung gabi. Hindi ko inayos yon. Ang babaeng inihanda ko ay naipit sa trapiko. Hindi siya nakapunta. Sa palagay ko, ang babaeng yun ay plano ng mga nagdroga sa'yo para umangat siya rito. Hanapin sa buong syudad. Sa 3 araw. Hanapin ang babaeng yun. Patayin siya. Opo. At saka, imbestigahan ang lalaking kasama. Niranran kagabi. Hanapin nyo. Basagin ang mga binti. Dalhin sa akin. Naiintindihan. Si Ginoong Segundo ay 1.88 metro ang taas. Pero limitado ang galaw. Sa maliit na espasyo. Hehe. Ipagpalagay natin kung ganitong posisyon. Eddie. Itong babae ay maliit at delikada. Ang taas ay 1.65 metro. At timbang ay 70 pababa. Yan ang binibining Su. Aray. Paano ako magkakalakas loob na magkaroon ng ganitong mapanghamong ideya? Putang inang hotel na ito. Pati mga kamera sira na. Sa dami ng taong ito. Saan ako makakahanap ng lalaki at babae? At ngayon naman, yung regalo para sa pangalawang Panginoon. Wala ako. Tapos, nakipagtalik pa ako sa isang lalaki. Lalabas ka lang kapag sinabi mo kung sino ang lalaking iyon. Yang gago na yon, baka pinadala yan nung lalaking naglagay sa akin ng lason. Hindi. Kailangan kong lumabas agad. At hanapin ang lalaking yon. Anong tao? Walang tao. Ginoo. Ako'y nag-iisip ng mabuti. Ginoo. Hindi na ba kayo galit? Ginoo. Pakiusap, huwag kayong magalit. Kasalanan ko, hindi ko dapat kayo kinontra. Huwag niya na akong parusahan pa. Sige na. Ito na, ang pinakatapat kong saloobin. Daldalera. Kakain ba tayo sa labas? Kung gayon, Ginoo, pinapatawad mo na ba ako? Ginoo, saklolohan mo ako. Pangalawang Ginoo, ikaw ba'y hindi na galit? Ginoo. Patawarin kita ngayon. Ngunit, kapag nalaman kong may itinatagong nobyo ka, Ano? Ano ang mangyayari? babasagin ko ang mga binti mo. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoo. Mahalaga ito ng todo sa kailangan kong hanapin agad ang lalaking iyon at papanagasing mawala. Ikatlong prinsipe. Tinawag ko kayo rito ngayon para tulungan akong maglabas ng utos para sa paghahanap. Ipaabot sa buong network, 50 milyon na gantimpala. Kailangang mahanap sa 3 araw.
Sir, tungkol sa babaeng iyon noong gabing iyon, may clue tayo. Anong clue yon? Nakita ko sa dark web, ang third prince, naglabas ng warrant, naghahanap ng lalaki. Tingnan nyo ang inilabas na larawan. Parang kahawig nyo po. Higit pa rito. Sa tiyan ng lalaking ito, may pulang birthmark. Prinsip. Opo. Lalaki. Hindi. Imposibleng lalaki iyon. Babae po siya. Babae, dalaga, ginang. Ayon sa warrant, ang contact details na naiwan. Kausapin natin itong prinsip. Sige. Titingnan ko. Kung kaibigan ka o kaaway. Prinsip. Ang lalaking iyon, nahanap na niya ang club. Paiyasin ninyo siya. Opo. Hindi ko alam kung anong ugali. Ang lalaking iyon sa totoo. Sigurado ka bang dito? Opo, Panginoong Segundo. Ang pangatlong prinsipe ay naghihintay sa silid 306. Dagdag pa rito, nais niyang pumunta ka mag-isa. Manatili ka rito. Opo. Kapag nakita ko ang lalaking iyon, madali lang ang usapang pera. Ngunit kung maglakas loob siyang manakot sa akin, handa na. Panginoong Segundo. Paano posible na siya ang pangalawang Panginoon? Ang lalaki noong gabing iyon, ang pangalawang Panginoon pala. Ang maskarang ito. Siya pala iyon. Buti na lang ang maskarang ito ay bagong disenyo. Hindi pa ito nakita ng pangalawang Panginoon dati. Kung hindi, ang taong iyon, siya ba talaga ang pangalawang Panginoon? Paano ito nangyari? Paano ko haharapin siya? Naku! Ang gulat ko. Ang tao ba noong gabing iyon? Si Ginoong Segundo nga. Hindi ko pa makumpirma. Marahil. Nasa lugar lang si Ginoong Segundo nang nagkataon. Napakalaking pagkakataon. Baka naman. Nagtulog nga ba tayong magkasama? Ako at si Ginoong Segundo. Hindi. Kailangan kong makahanap ng paraan. Para makasiguro. Nakakalat pa ang ilaw sa pag-aaralan ni Ginoong Segundo. Magdaan na lang ako sa likod bahay. May tsismis ako. May nagsasabing si Ginoong Segundo raw ngayong gabi ay lumabas para humanap ng babae. Totoo ba? Kung gabi-gabi pala siyang lumalabas para hanapin ito, hindi ba si Binibining Su lang? Hindi si Binibining Su. Ayon sa sinabi ni Ginoong Segundo, kapag nakita niya ang babaeng ito, pakakasalan niya ito. Pakakasalan? Kaya't pumunta si Ginoong Er sa Chan Club upang hanapin ang isang tao. Siya nga ba siya, ang lalaking iyon? At bukod pa riyan, balak niyang magpakasal. Hindi, dapat kong alamin ng personal.
Sino ka? Ikaw ba yung ampon ni Xingjian? Noong bata pa, marami akong narinig tungkol sa iyo kay Xingjian. Hating gabi na. Bakit ngayon ka lang dumating? Tinanong na kita kung sino ka. Kung ipipilit mo talaga, sasabihin ko na. Huwag kang magalit. Ako ang ikakasal kay Xingjian. Kakakauwi ko lang sa bansa. Ikakasal, posible kaya si Panginoong Segundo ay magsasalita ng pagpapakasal sa kanya kaya. Si Xingjian ay naliligo. Tulungan mo akong dalhin ang kurbatang ito pagkatapos niyang maligo. Bata ka pala. Hindi mo kailangang umiwas sa mga kahina-hinalang sitwasyon. Maliit pa ba ako? Panginoong Segundo, talagang naliligo nga. Naaalala kong, ang lalaki noong gabing iyon, may markang kapanganakan sa kanyang tiyan. Wala na akong nakikitang malinaw. Nagtago ako sa likod ng kurtina. Naghihintay na lumabas si Panginoong Segundo para magbihis. Para makumpirma kung may marka nga sa tiyan o wala. Ang haba ng tiyan. You. Ang laki ng mga pektoral. You. Naku, hindi pwede to. Huwag mong kalimutan ang dahilan natin dito. Laktawan mo ang parte na yon. Sa importante ka mag-focus. Yun na, isang birthmark. Hoy, bakit ka na naman nagdamit? Hindi ko na makikita ng maayos. Buwisit. Ran. Don Segundo. Suran. Panginoong Segundo. Panginoong Segundo, ang lalaki noong gabing iyon. Bata, hindi ka ba natutulog sa gabi? Bakit ka nagtago sa kortina ko? Pumunta ako para patunayan ang isang bagay. Ano yon? Kung sasabihin ko kay Panginoong Segundo na ang babaeng nakipagtalik sa kanya ay ako, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Panginoong Segundo, narinig ko na hinahanap mo ang isang babae. Siya. Huwag mong banggitin ang babaeng iyon. Hindi siya mabuting tao. Kaya pala si Panginoong Segundo ay napupuot sa akin. Yung tono ng boses ko kanina. Nasindak ka ba, Remren? Run. Bata ka pa masyado. Sa mga ganitong bagay, hindi ka dapat makialam. Unawain mo. Mahal. May mga dapat asikasuhin na. Sandali lang akong lalabas. Maagang umuwit magpahinga ka.
Don Segundo. Hahanapin mo ba ang iyong kasintahan? Paano mo nalaman? Nakita ko siya. At pinabigay niya ito. Sasabihin bang bata pa ako? Bata. Hindi na ako bata. Nagbibiro lang siya, hindi ko siya gusto. CJ. Naiintindihan ko. Pumasok ka na't matulog. Bukas ng umaga, kailangan mong pumasok. Ayoko na mag-aral. 8 beses na akong lumipat ng eskwela. Ang paaralan parang bilangguan, lahat ay ipinagbabawal. Nandidiri na ako sa eskwelahan. Kailangan mong mag-aral. May alok ako sa'yo. Kung makakapasok ka ng isang tao sa bagong eskwelahan, ibibigay ko ang kahilingan mo. Anong masasabi mo? Seryoso ka? Kahit ano man, lahat ba ay pwede? Sumusumpa ako. Tatak ng pangako. Parang natanggap mo na ang regalo ko. Di ko akalaing ang batang inampun ay lumaki na. 2nd year college na siya, di ba? May boyfriend na ba siya? Huwag kang mag-alala kay Ranran. Xingjian. Mula ngayon, huwag mo nang gamitin yan kay Ranran. At isa pa, huwag kang pupunta sa bahay ko sa gabi. Umalis ka na. Xingjian. CJ. Pagpalain na siya ay makatagal sa bagong eskwelahan. Assistant Wang. Di ba't ihahatid lang si MS, so, bakit kailangan pang mag-alala? Bago ka lang dito, hindi mo naiintindihan. Siya ang aming munting patron. Aming munting emperadora, panang-alangang, ang munting Diablita. Noong nakaraang semestre, sinapak niya ang prinsipal. Hawakan mo. Aray. Hindi ba dapat ikaw ang gumawa? Gawin mo na. Sa susunod na semestre, mangungulekta ng proteksyon. Ang perang pangproteksyon, ibigay mo. Pag inaway ka, gantihan mo ng doble. Gumagala ng walang takot. Parang lobong nag-iisa. Ito. Ganito ba kumilos si Miss Su, at hindi umaaksyon si Ginoong Segundo? Si Ginoong Segundo, HMM. Para sa kanya. Si Miss Su, ay hindi Diablita. Siyang masunurin, at puno ng lamang. Hindi ba ako matamis? Oo, Hindi ba ako mabait? syempre. Tara na, munting emperadora, sakay na sa kotse. Sobrang lambing ko. Munting emperadora. Emperadora, nakarating na tayo. Narating na natin. Mabuti. Salamat sa langit. Itong munting tirana, 8 beses lumipat ng eskwela. Ito ang unang beses na walang problema.
Binibini. May iba pa bang utos? Wang Hao. Tatanungin kita, ang pangalawang ginoo at si Lu Tingting. Nagkakasundo ba sila? Lu Tingting. Si Miss Lu po ba ang tinutukoy ninyo? Siyempre naman. Ang pangalawang ginoo at si Miss Lu, magkabata pa lang sila, nakatalaga pa sila nung bata pa. Sa mga nakaraang taon, sa tabi ng pangalawang ginoo, siya lang ang laging naroon. Si Miss Lu, walang duda, siya ang mapapangasawa ng pangalawang ginoo. Naiintindihan ko na. Binibini. Naku po. Pagkakita ko sa kanya, parang hindi siya masaya. Baka naman sa unang araw pa lang, mag-aaway na siya. Hoy, nalaman mo na ba? May darating na, bagong estudyante sa klase natin. Pagdating niya, sundin natin ang tradisyon, para turuan siya. Gagawin natin, maramdaman niya, ang kapangyarihan ni Miss Luo. Tahimik kayong lahat, dumating na ang bagong estudyante. Pumalakpak tayo para sa kanya. Suran. Sulolo. Luo. Nagkakilala ba kayo? HMM, hindi lang basta pagkikilala, pinsang buo ko siya. Naku. Pinsang buo. Matagal ko nang naririnig, na may matandang nagpapalamon sa'yo. Mukhang mabuti, ang trato sa'yo niyang matanda. Naihatid ka pa niya rito para mag-aral. Kaya pala ang baboy ng ugali mo. Sa totoo lang, isang malandi ka pala. Ang mga malandi ba'y nag-aaral na ngayon, gusto kaya ng tatay mong maglaro na ama't anak sa'yo. Tawagin mo akong daddy, at aalagaan kita. Tapos ka na? Ikaw, anong ginagawa mo? Ang bait mo naman, pinsa. Alam mong mali ito, at hinanap mo pa ang paghampas. Suran, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Ano naman kung hinampas kita? Hindi pa ako tapos. Saklolo. Tigil. Anong nangyayari rito? Guro, si Suran ang unang nanakit. Ikaw ba ang nanakit sa kanya? Ako yun. Pero, Susulat ka ng 10,000 salitang pagmumuni-muni. hoy, Kasamang luo-luo. Nasisiyahan ka ba sa solesyong ito? Bukas, sa sayaw ng pagtanggap sa mga bagong mag-aaral, darating ba ang pangalawang guro? ang pangalawang guro. Gagawin ko ang lahat para anyayahan siya. Guro, alam niyo po, na sobrang abala siya. Gets ko. Sige na, magsulat ka na ng pagmumuni. Ikaw, Sa klase. Kapag natapos mo ang taon sa bagong eskwelahan, gagawin ko ang isang hiling mo. CJ, sa unang araw ko sa klase, bilang respeto sa pangalawang guro, tatagalan ko.
Kasamang Suran. Okay ka lang ba? Wala ayun. Pero, binanggit ni Sululuo ang pangalawang guro. Di mo kilala ang pangalawang guro. May kakilala ako. Pero siya, may apelyidong Shen. Siya nga ang kilalang pangalawang guro, Shen. Shen Xingjian. Ha? Di si Sululu. Ano ang relasyon nila sa kanya? Sabi raw nila, magkasintahan na sila. Ha? Nakakahiba din ba sa'yo? Di ba? Ako rin ay hindi makapaniwala. Pero noong nakaraan, sa isang salita ni Soluoluo, iniutos ng Panginoon na ayusin ang buong sementeryo ng mga Su. Si pangalawang Ginoo pa, nagpaganda ng sementeryo habang inaayos ang lapida ng magulang. Paano naging dahil kay Sululu? Kahapon naman, ang katulong ni pangalawang Ginoo, personal na pumunta sa rektor. Para humingi ng espesyal na pabor, para kay binibining So ng pamilya nila, ayon mismo kay Soluoluo. Ito'y direktang utos, ni pangalawang Ginoo. Katahimikan, may anunsyo ako. Ang sayaw bukas. Lahat ng estudyante, dapat may kasamang partner. Ang walang kasama, mawawala ng 10 kredito. Ano? 1-0 kredito. Sobrang laki naman. Anong problema? Natatakot ka ba? Siyempre takot siya. Isang prom di tulad niya. Kahit bayaran mo, walang gustong maging kasama niya. Tama, di tulad ng aming luo-luo. Ang partner niya si pangalawang Ginoo. Diyos ko, luo-luo, si pangalawang Ginoo ang partner mo. Tama. Bukas si pangalawang Ginoo, personal na sasama sa akin. Ano sinabi mo? Si pangalawang Ginoo ang partner. May iba pa bang pagpipilian? Bakit hindi kasama ni G Segundo si Binibini Luo? Akala mo, magiging kasama ng isang hampas lupa na tulad mo? Ano, gusto mo bang magsuntukan? Ang paghampas sa'yo, magdudumi lang ng kamay ko. Titingnan natin. Sige, segundo, kung kanino siya mapapabila. Kasama Suran. Anong problema, monitor? Kasi, kakalipat mo lang. Kung mawalan ka ng kredito, magkakaproblema tayo. Kung okay lang sa'yo, pwede akong maging kasama mo. Salamat sa alok. Pero, may kasama na ako. Kung gayon, magkita na lang tayo bukas. Ayan. Segundo. Unang araw sa bagong eskwela, kumusta ang pakiramdam? Pasado-pasado lang. Segundo, may oras ka ba bukas? Ano ang nasa schedule ko bukas? Bukas, sasamahan mo si Binibini Lo sa pagbisita para pag-usapan ang Green City Paradise Project. Sige be, Luna naman. Pasensya na, Ranran. Baka wala akong oras bukas. May kailangan ka ba? Wala, pumunta ka na sa nobya mo. Ranran. Lolo Segundo, nakalimutan mo na ako sa nobya. Lolo Segundo. Lolo Segundo. Lolo Segundo. Sa ganda at hubog ng katawan ko. Madali lang makakita ng dance partner. Parang candy na lang yan. Itong damit, hindi ako pinagdamit ni Lolo Segundo. Ngayon, isusuot ko talaga to. Ate Luo, ang ganda ng gown na ito. Kumpara sa damit mo, parang basahan lang tong sakin. Huminahon ka. Yang barubal na si Suran, mas masahol pa suot niya. Saka, wala namang kasama yan. Hoy, pag-usapan nga natin.
Nasaan si Segundo? Nakarating na ba si Segundo? Malapit na sigurong dumating si Segundo. Tingnan mo, bilis, tingnan mo, kotse ng mga Shen yan. Si Segundo kaya iyon? Imposible, hindi namin siya makontak. Paano siya makakapunta? Suran. Paano ito posible? Si Suran ba yun sa kotse? Hindi ba yan kotse ng pamilyang Shen? Binibini Luo, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka natatakot? Walang nagsabing lalabas ka sa angkan Shen. Ano, ginamit mo ba? Suran, naglakas loob ka talagang pumunta sa sayawan. Bakit hindi ako darating? Wala akong ginawang masama. Bakit ako matatakot? Ikaw nga. Hindi mo ba sinabi, si pangalawang guro ang sasama mo? Nasaan na siya? Abala ang pangalawang guro, darating siya pagkatapos. Sana nga. Kung hindi, kung wala kang kasama, mawawalan ka ng marka. Parang may kang kasama Meron naman ako. Ang lamig. Una na kami. Diyan ka na lang. At maghintay ka. Itong babaeng to. Tara na, pasok na rin tayo. Huwag na nating hintayin ang pangalawang guro. Darating siya kapag libre na. Pero kay Suran, hindi ako papayag. Sulolo, bakit wala ka sa pasukan? Nagbabantay? Nasaan ang pangalawang guro mo? Suran, nanggugulo ka ba? Darating na ang pangalawang guro. Hinahamon mo ba siya? Narito siya, para suportahan si Binibini Luo. Wala ka ng pag-asa. Sinusuportahan niya. Karapat-dapat ba siya? Suran, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Kahapon, isinumbong kita sa pangalawang guro. Kung gusto mong mabuhay, lumuhad ka at humingi ng tawad. Sinabi mo sa pangalawa na nasa bahay siya kagabi. Paano mo nasabi? Sa panaginip. Kung may kalokohan ka, magpa-check up ka. Huwag mo akong idamay. Tigil. Ikaw ang baliw. Parang kilala mo ang pangalawang guro na nasa bahay. Ano, kasama mo siya? Nakatira ako sa bahay ng pangalawang guro. Bakit hindi ako sinasagot ni Ranra? Ay! Diyos ko, Ginoong Segundo, si MS, so ngayong araw, ay may welcome dance. Ang sayaw. Oo, ang sayaw na ito, ay kailangang lahat, ay may kasama. Kagabi si MS, so, gusto niyang maging partner. Pero kahapon, inasikaso ko lang si MS, Lo. Sa susunod, unahin mo ang importante. Oo, naiintindihan ko. Pumunta ka sa dance hall ngayon. Pero, si MS, Lo, Kinansel ko. naiintindihan. Nakatira ako kay Ginoong Segundo. Suran, anong sinasabi mo? Ikaw ba, nakatira kasama niya? Eksakto. Sa tingin ko ikaw, hindi ka baliw, sira ulo ka, babaeng hamak. Paano ka ng ahas, nasabihin yan? Kahit katulong ni Ginoong Segundo, hindi ka karapat-dapat kahit mga aso niya. Mas mahalaga sa Kung nakatira si Suran dyan, papatayin kita ng pabaligtad. HMP, magpaumanhik ka kay Luo. Pag dumating na ang Ginoo, di ka makakaligtas. CJ, maghihintay ako. Tawagan mo siya, Binibining Luo. Tingnan mo ang yabang, tanungin mo ang Ginoo, kailan darating para parusahan ka. Abala siya, para dito. Ako bahala. Hindi ka maglakas loob, di ba? Kung di mo tatawag, ako ang tatawag. Hello. Hello, Ginoong Segundo. Pumunta ka sa universidad. May mga tao. Gusto kang makita. Binibining Luo, nakontak mo talaga siya. Kilala mo talaga siya.
Imposible, di mo siya kakilala. Kung kilala ko siya, malalaman nila pagdating niya. Darating na ang Ginoo. Agad-agad. Kahit sino pwedeng magmalaki. Pwede ko ring sabihin na darating siya. Nasaan na siya? Dumating na si Ginoong Segundo. Paano gumanon kabilis si Pangalawang Ginoo? Puta! Kung makikita ni Pangalawang Ginoo ang suot kong ito, babaliin niya ang mga binti ko. Pangalawang Ginoo. Sa pagpapaayos ng puntod ninyo, maraming salamat sa pagpayag ninyong tulungan ako. Huwag kang magsalsal. Ang ayaw na ayaw kong. Yung ginagamit pangalan ko. Para manloko ng iba. Dalhin niyo siya. Dalhin niyo siya. Opo, Ginoo. Pangalawang Ginoo, nagkamali po ako. Di ko dapat ginamit ang pangalan ni kaso kasi. Tong salbaheng, to ang nanloko sakin. Mangloko. Huwag niyo ko tingnan, huwag niyo ko tingnan. Humarang ka. Diyos ko. Umikot. CJ. Tingnan mo, galit na galit ang amo. Maghintay ka, makikita. Tapos na ang babaeng iyon. Ginoo. Sinong nagsabi sa'yong magbihis ka ng ganito? Ako po. Tapos nagsuot ka pa ng sapatos na may tak. Alam mo ba ang suot mo? Ganito ang pananamit ng lahat sa mga sayawan. Lahat nagsusuot ng ganyan, makakatalon at makasasayaw. Wala namang problema. Ginoo. Ano? Nakatira talaga si Suran sa bahay namin. Tungkol naman sa inyo. Pagsisinungaling at panggugulo, pang-aapi sa mga kaklase, papaalisin kayo sa paaralan. Ano? Sandali. At ang pustahan mong pagsubo ng dikya ng pabaliktad, hindi pa rin nakansela. Maliit na pustahan, maliit na pustahan. Pangalawang Panginoon, nagkamali po ako. Pangalawang Panginoon, Pangalawang Panginoon. Naiinis pa rin kaya siya? Hala, run. Tutor mo ang Pangalawang Panginoon, ang galing mo. Hinay-hinay lang. Napansin kong nitong huli, patago kang tinitingnan ng monitor. Sabi niya ngayong araw, gusto niyang umamin sa'yo. Pero dahil nandito si Pangalawang Panginoon, di siya naglakas loob. Pag-amin, Anong tinitingnan mo? Ginoong Segundo, ibalik mo ang telepono sa akin. Ibalik mo iyan sa akin. Siya ang leader ng klase. Nakabihis ng ganyan. Para bang gusto mo siyang magandahan? Impossible. Ang tanga mo talaga, mali ang pagkaunawa mo. Di mo ba nakikita na nagpoprotesta? Bakit na? Siyempre dahil. Kasi. Talagang hindi dahil sa kanya. Ginoong Segundo. Dapat ngayon ay, kasama mo ang nobya mo. Bakit ka pumunta sa sayawan? Ngayon, may libre kang oras. Inayos ko ang mga usapin ko sa mga lu. Ang mga bagay ni Ranran. Laging unang prioridad ko. Seryoso ka? Lanan. Kung ganun, kapag ikinasal na si Ginoong Segundo, kapag nagpakasal ka na, hindi na ba ako si Ranran na? Ang prioridad. Sa anumang sandali, ang mga bagay ni Ranran, ang laging uunahin. Ang pangalawang Ginoo'y palaging mas nag-aalaga kay Ranran. Ang Pangalawang Ginoo ang pinakamabuti. Napakabait sa akin ang Pangalawang Ginoo. Hindi niya dapat ako kamuhian. Dapat ko bang sabihin ang katotohanan? Tungkol sa gabing iyon, pagod na ako.
Pangalawang Ginoo. Pangalawang Ginoo, huwag kang umalis. Ran. Hindi ako aalis kahit saan. Mananatili siya rito para samahan ka. CJ, Esan. Hindi ko inakalang ang babaeng inampun ay ganito nakalaki. Pangalawang taon na niya sa universidad, di ba? May boyfriend na ba siya? Ran. Hindi kita pababayaan kailanman. Manatili ka rin sa tabi ko. Nang mas matagal. CJ. Ran. Ano ba ang ginagawa ko? Ang babae noong gabing iyon. Senora Wang, magandang umaga. Magandang umaga. Senora Wang, nasaan si Ginoong Segundo? Naliligo pa siya. Ilang oras na siyang naliligo at hindi pa rin lumalabas. Ayaw niyang maistorbo. Ang tagal niyang maligo. Malamang balisa siya. Anak, huwag ka nang magtanong. Tapusin mo na ang almusal at pasok ka na sa eskwela. Nais kong kausapin ang Ginoo tungkol sa nangyari noong gabi. Mamaya na lang siguro. Sa sayawan kagabi, si Suluoluo ay lubos na napahiya. Ang lalaking iyon ay hindi rin naman santo. Si Don Segundo ay hindi rin naman santo. Ang lakas ng tiwala mo kay Suran. Kahit hindi magkamag-anak, may kakaiba sa pagitan nila. Siyempre hindi normal yan. Sigurado ako, may relasyon na sila noon pa. Ulitin mo ang sinabi mo. Hala. Tingnan mo, si Suran pala. Bakit ka ganyang nagalit? Nasaktan ka sa punto mo. Dahil narinig mo na kami, sabihin mo ang detalye. Kailan ka nagsimula kay Don? Diablo, hindi ko makakalimutan pagsuntok mo, at ngayon, sinapak mo pa ang nobyo ko. Humingi ka ng tawad ngayon din. Ngayon din. Yang dila, noong huli, kulang ang tama sayo, sa paninira, at pang-iinsulto. Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung kailan susuko. Later. Siya mismo ang sumugod sa akin, hindi ko kasalanan. Suran, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw. Dalhin kita sa klinika. Panginoong Segundo. Nakipag-away si Binibiniso sa eskwelahan, natapos sa klinika. Ano? Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa eskwelahan. Opo. Later. Ikaw, ano pakiramdam mo? Hindi, wala. Sa totoo lang, hindi mo dapat tinulungan. Ganoong klaseng gago. Kayang-kaya kong tapakan ang tatlo. Pero natakot ako. Baka masaktan ka.
Suran. Ako. Pwede ba akong magtapat ng nararamdaman? Tagapangasiwa, ako. Alam kong, biglaan ito. Pero simula nang makita kita, Suran. Hinatak mo ang puso ko. Tagapangasiwa. Suran. Tatanggapin mo ba ang aking pag-ibig at maging nobya ko? Ayaw niya. Ginoong Segundo. Ginoong Segundo. Alam kong duda kayo. Sa pag-alaga ko kay Suran. Pero magsusumikap ako. At ipapakita ko sa gawa. Huwag na. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Hanggang saan na ba ang narating ninyo? Ginoong Segundo, pagkakamali lang ito. Kung hindi ako dumating, tanggapin mo sana ang ligaw niya. Hindi, wala akong nararamdaman para sa kanya. Suran. Ginoong Segundo, paaralan ito. Kung may sasabihin ka, sa bahay na lang natin pag-usapan. Suran. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ran. Sa akin ba? O sa kanya ang pipiliin mo? Siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Tutulungan kitang lumayo sa kanya. Ginoo. Si Suran at ang Panginoon, seryoso. Huwag mo akong tanggihan. Ginoo. Hindi ka nagagambala ng batang iyon. Ano? Iniligtas kita kay Xiao Cheng. Noon, ako'y nagpapanggap. Nagpapanggap lang ako. Ngunit ikaw noon nawalan ng kontrol. At sinabing huwag kitang tatanggihan. Kung ang Panginoon ay malaman na tayo'y nagkaroon ng relasyon, hindi kaya magiging iba ang kanyang pagtingin. Ginoo. Sa totoo lang, ng gabing iyon, ako ang babaeng iyon. Ang babae noong gabing iyon. Anong nangyayari sa'yo? Sumpong ng tiyan? Siguro kaninang umaga, sobrang dami kong kinain. Nitong buwan ay hindi pa dumarating ang aking regla. Baka ako'y nagdadalang tao. Hindi dapat ako mabuntis. Totoo ba? Buntis ako. Ang nangyari nung gabi. Di ko sinabi kay Ginoong Segundo. Ngayon buntis na ako. Anong gagawin ko? Paano sasabihin kay Ginoong Segundo? Ginoong Segundo. Matatanggap kaya niya? Ang kakaiba ng asa ni Ginoong Segundo ngayon. Baka sakali.
May nararamdaman din siya sa Kim. Tigil na sa pag-aalinlangan, hahanapin ko si Ginoong Segundo at lilinawin ang katotohanan. Pangalawang Ginoo. Pangalawang Ginoo. Wang Hao. Sinta ko. Nasaan ang pangalawang Ginoo? Pangalawang Ginoo, pumunta siya sa Yuncheng para sumali sa bidding ng Greenfield Project. Proyektong Greenfield Paradise City. Parang pamilyar. Bukas, sasamahan mo si Binibining Lo para dumalaw sa kanyang pamilya at pag-usapan ninyo ang Greenfield Project. Nandoon din ba si Lutingting? Oo, kasama niya ang pangalawang Ginoo. Eh di sasama na rin ako. Ay, aking Sinta, bakit mo gustong sumama? Dapat mag-focus ka sa pag-aaral. Kung pupunta ka, magagalit ang pangalawang Ginoo. Ang galit niya. Takot siyang gambalain ko sa kanyang date kasama ang nobya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Aking Hira, pag-isipan mo, ilang araw ka pa lang sa eskwela. Ilang away na ang naipagawa mo kung hindi ka magseryoso sa pag-aaral. Sa tingin mo matutuwa ang pangalawang Ginoo? Sige na, pupunta na ako sa eskwela. Eskwela. Huwag kang mag-alaala. Ay, Parang, nandito na si Ginoong Segundo. May kausap siya. Ginoong Segundo. Sorpresa. Anong ginagawa mo dito? May sorpresa ako para sa iyo. Anong sorpresa? Ang sorpresa ay, Suran. Natapos na ang sesyon. Singjayan. Singjayan. Anong kalokohan? Ano ng kasalanan ko? Don Segundo. Ikaw ang nagsimula ng halik. Malinaw kong sinabi sa'yo, noon ay umarte lang ako. Ngunit ikaw ang humalik sa akin. Don Segundo. Ako. Iniibig kita. O ay. Matagal na kita ng gusto. Ran. Masyado kang bata pa. Hindi mo pa alam ang pag-ibig. Tayo. Alam ko. Gusto kong makasama ka habang buhay. At saka, ako. Tama na. Tapos na ang usapang ito. Sasamahan kitang magpahinga. Ayaw ko. Ginoong Segundo. Tinatanggihan mo ako. Dahil ba kay Lutingting? Ran. Lahat sila nagsasab na pakakasalan mo si Lutingting. Totoo ba? Pakakasalan ko siya. Naiintindihan ko na. Sana'y maging masaya kayo magpakailanman. Ran. Umalis ka sa daan. Shen Xingjian. Alam mo ba ang laki ng pinsalang dala ng ginawa ni Suran sa pulo? Bakit hindi mo kontrolin ang opinyon at puntahan siya? Nababaliw ka na ba? Si Wang Hao ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Totoo bang umiibig ka kay Suran?
Huwag mong kalimutan ang relasyon mo sa kanya. At huwag ring kalimutan kung paano namatay ang kanyang magulang. Xingjian, sumuko ka na. Imposibleng magkatuluyan kayo. Nagninyebe na. Labing-dalawang taon na ang nakalipas. Matapos ako ampunin ni Don Segundo. Siya ang nag-alaga sa akin ng buong pagpapasensya. Maganda, hindi ba? Ito. Obra maestra. Alam niyang gusto kong imbestigahan ang pagkamatay ng aking mga magulang. Kaya tinuruan niya ako ng self-defense. Tiyak na posisyon ng kabayo, lakas mula sa balakang. Diretsong suntok sa pag-atake. Sige na. Ulitin natin. Tinuruan din niya akong magpaputok. Tumuon sa pag-target. Kontrolin ang paghinga. Kay bilis ng paglipas ng panahon. Parang isang kisap mata, 20 taong gulang na ako. At siya ay magpapakasal sa iba. Don, Ang lamig na talaga dito. Bakit ka nandyan pa sa labas? Sumama ka na sa akin sa bahay. bahay, wala na akong tahanan. Mula nang mawala ang aking mga magulang. Wala na akong masilungan. Malapit ka nang magpakasal sa iba. Ay, Sino nagsabing wala kang tahanan? Ang tahanan ko. Ay tahanan mo na rin. Ginoo, Sumama ka na sa akin sa bahay, pakiusap. si Suran, ano kaya ang ginawa niya kay Xingjian para mabighani siya? Anong mahikang inumin ang ibinigay niya? Ito ay pag-uusap ni Ranran at sa akin. Wala ka na doon. Kahit walang kinabukasan sa kanya. Hinding-hindi kita sasamahan. Gusto mo bang wakasan ang ating kasunduan dahil sa kanya? Eksakto. Kung ganoon, kailangan kong gumamit ng matinding paraan. Kay lungkot ng kalagayan na ito. Sino ka? Ako si Lutingting. Tagapagmana ng Grupo Lo. Tiyak na narinig mo na ako. Ikaw ang giniba ni Suran ng ganitong paraan. Galit na galit ka sa kanya, di ba? Sabihin mo ang gusto mo, huwag kang magpaligoy-ligoy. Sa katunayan, may utang na loob din ako sa kanya. Siya ang karaniwang kalaban natin. Ano naman kung may away ako sa kanya, si Suran may pangalawang ginoong nagtatanggol. Habang nandito siya, walang makakapinsala sa kanya. Huwag mong alalahanin yan. Kung makikipagtulungan ka, ano man ang mangyari, ako ang bahala. Ginoo.
Narito ako. Umuwi na tayo. Ran. Ang nararamdaman ko sa'yo. Anong klaseng pagmamahal ito? Tara, uminom tayo. Ano, kalagitnaan ng gabi, ako. Maaari bang sabihin, mahal na pangalawang Ginoo? Anong napakalaking problema? Ang tawag mo sa hating gabi para lang uminom. Sa palagay ko, ako'y nahuhulog sa isang tao. Ano nang sinabi mo? Ikaw, may nahuhumaling ka na ba? Ikaw ba talaga si Ginoong Segundo? Baka naman sinaniban ka ng masamang espiritu. Medyo nagulat lang ako. Di ko inakalang ako ang dakilang. Ginoong Segundo ay maakit sa pag-ibig. Nabihag ng pag-ibig. Ako lang talaga ang nagkagulo. Sa itsura mo pa lang. Lubos kang nahumaling. At yang babae. Gusto ka rin ba? Gusto kita. Kung gusto ka rin niya, hindi ba sapat yun? Mahal mo siya. Mahal ka niya. Magkasintahan. Aminin mo ang nararamdaman mo. Pero, paano kung ang relasyong ito ay masaktan siya? Mga dahilan lang yan. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Sa kakayahan mo, wala nang hahadlang. Paano gagawin? Magbasa ng mga romantikong nobela tungkol sa makapangyarihang si. Walang problema, dapat yon. Ginoo. Tanggi sa mataas na lipunan, ang batang asawa ay tumakas ng 79 beses. Matapos akong pilitin na pakasal sa aking mortal na kaap, nagsisisi na ang aking unang pag-ibig. Ginoong Segundo, nagbabasa ka rin ba ng mga dramang nobela? Nagsasaliksik ako. Sa merkado ng web literature. Siya nga pala, anong nangyayari? May problema akong hindi masolusyonan. Ginoong Segundo, turuan mo ako. Lumapit ka. Halika rito. Dito, una, kunin ang average value. Pagkatapos, dito, mas mabilis. Mali rin ang sagot mo dito. Balik-aralan natin. Anong opsyon ang pipiliin mo? Hindi ito dapat lumampas ng 100%. Tama ba? 70. Naiintindihan mo na ngayon? Totoo ba o nagkukunwari ka lang? Option ni. Tama. Anong nangyayari? Ran. Paano kung subukan ko ulit ng buong tapak? Paano kung gawin ko ng isang beses pa? Kung gusto mo, ligawan mo siya, sa kakayahan mong, anong hadlang ang di ko malalampasan? Panginoong Segundo. Si Panginoong Segundo, bigla niya akong hinagkat. Pero hindi siya tumakas siya pagkatapos ng halik.
Suran, ang tamis-tamis mo ngayon. Lulu Su. Ano kaya ang plano niya ngayon? Matagal mo nang gustong malaman ang totoong nangyari sa mga magulang mo. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, nakakita ako sa bahay ng ilang gamit ng mga magulang mo, kasama dun. Mga sulat na sinulat nila bago sila namatay. Gusto mo bang makita? Diretsahan mo na. Ano ba ang balak mo? Walang importante. Pero, sabi ng tatay ko, mahigit 10 taon na niyang hindi nakikita. Gusto kanyang makita. Saan? Bukas sa pagkain ng pamilyang Su, pumunta kang mag-isa. Para maalala natin ang mga nakaraan natin. Anong nangyayari? Tumawag sa akin si Suluolo kanina. Inanyayahan niya ako sa hapunang mistulang pati. Huwag kang pupunta. Ako ang bahala. Hay, sandali, Ginoong Segundo. Napapansin kong nitong mga nakaraang taon. Lagi mo akong hinaharap. Ngunit may mga bagay na dapat kong harapin ng mag-isa. Kaya sa pagkakataong ito, hayaan mo akong mag-isa. CJ, nagdalaga na si Ranran. Kaya sige na. Naroon ang pamilyang Su, Ginoong Segundo. Hintayin ninyo ako sa sasakyan. Ako na ang titingin sa sitwasyon. Mag-ingat ka, huwag kang padalos-dalos. Narito ako. Handa na ba ang lahat? Lahat ay handa na. 3 tirador, 6 na mandirigma, 6 na bantay, nasa pwesto na. Kapag nagbigay ng senadorya si Binibini Su, kikilos agad tayo. Ginoong Zhang. Huminahon ka. Ang darating na babae, maputi at malambing. Talagang magugustuhan niya. Kanina naman niya magugustuhan. Hindi naman para sa maingay na ginoong ito. Suran, ano ng kapal ng mukha mo? Ito ang kilalang-kilalang Ginoong Zhang ng Shengyu Group. Batiin mo. Kumusta? Nandito ako para kunin ang gamit ng mga magulang. Ang posisyon mo. Wala akong pakialam. Kung gusto mo ang mga gamit, magpakita ka muna ng tamang asal. Samahan mo si Ginoong Zhang sa magandang hapunan at ibibigay ko sa'yo. Sang-ayon ka ba? Ganda. Tara't uminom tayo. Ito. Sa iyo ito. Ate, napakabait ni Jizang sa ang Collier na Buddha na ito. Personal na kayamanan ni Jizang. Halagang 3 milyon daw sa merkado. 3 milyon. Gusto mo ba? Uminom ka kasama niya. Para ibigay sa iyo. Ikaw. Suran, anong ibig sabihin nito? Kung sinabi iyon ni Is, malaking karangalan yan. Talaga? Mababaw ang ukit ng kolyar na ito. Magaspang ang pagkakagawa. Halatang peke. Ang totoong halaga, hindi aabot sa 300. Zhang. Tunay na Venus sandalwood ito. Diablo, nang ahas kang hamiya sa akin. Ito. Ito. Kung ayaw niyong kumain ng maayos, walang kakain. Suran. Tio, nakita mo na nga ba? Si Direktor Zhang ang unang umaksyon. Ranran, kalmahan natin ito. Pakawalan mo si Direktor Zhang.
Gusto mo pakawalan ko siya? Ibalik mo ang mga relikya ng magulang ko. Ano ba? Heto, sayo na ito. Hayaan mong tiyahin mo ang maghanap. CJ, tara na. Sumunod ka sa akin. Bilis. Anong problema mo? Di mo ba sinabing, madali lang kontrolin tong babae, at mapapasakan ko siya? Naku, Director Zhang, huminahon ka. Mayroon pa tayong pangalawang plano. Lanan. Huwag kang mag-alala, hindi siya makatatakas. Ranran. Kumusta na ang lahat? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang takbo. Nakain ba niya ang ibinigay ko? Ngayon, kailangan nating malaman kung anong masamang plano nila. Ang mga sulat na iniwan ng iyong mga magulang ay nandito lahat. Pero, tingnan mo muna ito. Ito ang testamento ng aking mga magulang. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay mapapa sa aking kapatid na si Susan Guo. Hinuhulaan niyo ba ang testamento ng aking mga magulang? Tama. Lahat ng mayroon ako ngayon ay maaaring maging sayo. Galit ka na. Ngunit, habang mas nagagalit ka, mas mabilis, kakalat ang lason sa iyong katawan. Nanay, tawagin mo si Jizang. CJ. Ang sakit ng ulo ko. Simula pa lang ng lahat yan. Susunod. Maiinit ang pakiramdam mo, hanggang sa maging isa kang hayop na hayop. Sulolo. Ang galing mong magpakita. Ng kasuklam-suklam na gawa. Ilan beses mo na to ginawa? Buti nga. 6 na tao pa lang ang natanggal ko sa ganitong paraan. Ngayong gabi, ikaw na ang ikapito. Isa pa, may nakalimutan akong sabihin. Ang totoo. Pagkamatay ng lolo mo, pagkaparalisa ng tiyuhin, gawa ng mga magulang ko. Lahat to para makuha ang mga ari-arian ng pamilya nyo. Ang pagkamatay ng magulang ko, kasangkot din pamilya. Hindi naman, pero mas mabuti pang namatay sila. Para masulit ko ang marangyang buhay na to. Napuno ng karangyaan. Mula ngayon, ang iyong makasisilaw na kapangyarihan ay magwawakas na. Ikaw. Hindi ka ba nalasan? Kung hindi ako nagpanggap, sasabihin mo ba ang mga salitang ito? Buwisit, paano mo ako nagawang lokohin? Anong gagawin mo kung niloloko kita? Lolo, ang mga salita mo ay magiging ebidensya. Inay, bakit hindi ka pumasok? Naku, Lolo. Inay, hulihin mo ang babaeng yan. At yung recorder na hawak kunin mo. Bilis. Run, ngayong araw na ito, hindi ka lalabas ng kwartong ito. Ganun ba? Naku. Ang takot ko, takot. Kung takot ka, ibigay mo ang recorder. Para hindi ka masaktan. Kay naive nyo at tanga. Gino, tapos na ang palabas. Pwede na kayong pumasok. Director Zhang. Gino, ang bilis ninyo. Okay ka lang. Okay ako. Yung antidoto, effective naman. Pero sila, anong nangyari sa kanila? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nagpaandar kami ng insenso. Mainit.
Ang init. Mga babae. Kailangan ko ng babae. Kalagan niyo sila. Pagkatapos ang 4. Ikukulong ng magkakasama. Don Segundo, huwag. Don Segundo, hindi niyo ito magagawa. Ina. Don Segundo, ikaw ay isang pilyo. Diablo. Pilyo. Pilyo, pakawalan ang anak ko. Sa wakas, hawak ko na. Sa loob, may mga sulat ng aking mga magulang. Umaasa ako na malaman ang katotohanan sa kanilang pagkamatay. Don Segundo. Sana. Don Segundo. Si luho-luho nyo ay lumapit kay Binibining So. Sa tulong ni Binibining Lo, dagdag pa, ang insenso ng pamilyang So ay galing din sa kanya. Naintindihan. Pangalawang maestro, anong nangyayari? Pag-usapan natin ng mas detalyado mamaya. Xingjian. Nauwi ka rin sa wakas? Ranran. Sandali lang. Huling-huli ka na nga ba rito? Para lang masilayan ang resulta ng iyong mga lihim na pakana. Xingjian, anong pinagsasabi mo? Ang nangyari sa pamilyang Su ay planado mong lahat. Ano? Anong pamilyang Su? Wala akong kinausap na kahit sinong miyembro ng mga sutungkol sa kolaborasyon. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sinabi ko na sa'yo dati. Huwag kang gumamit ng murang panlilinlang kay Ranran. Dahil ayaw mong makinig. Paparusahan kita. Mga gwardiya. Hulihin siya. Xingjian. Shen Xingjian, alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ang tagapagmana ng angkan. Nangangahas ka. Saktan nyo. Opo. Shen Xingjian. Shen Xingjian. Don Segundo, pinagtanggol ako kay Lutingting. Ano? Kulang pa ba? Gusto mong subukan? Huwag. Shen Xingjian, para sa isang babae, ipagkakanulo mo ako. Hindi ka ba natatakot masira ang pangalan mo? Ang Angkan Lu, hindi magpapatawad sa'yo. Ang sakit sa ulo. Tumigil kayo sa ingay. Patuloy na hampasin. Nakuha na. Ikaw, Shen Xingjian. Nakakainip dito. Mas mabuti pang umuwi na tayo. CJ. Anong problema? Naiisip ko lang, yung pagtrato mo kay Lutingting. Hindi ba para sa'yo? Medyo sobra na. Naawa ka ba sa kanya? Ano nang itinuro ko sa'yo? Ang pagiging maawain sa kaaway. Ay pananakit sa sarili. Alam ko naman yan. Pero nang palakpakan siya ng ganito. Wala ka bang nararamdaman man lang? Bakit ako maaawa? Hindi ba ikakasal mo siya? Noon sinabi mo. Papakasalan mo siya. Hindi ko nais na pakasalan siya kailanman. Noon mo pang sinabi na pakakasalan mo siya. Kasinungalingan iyon. Matandang loko. Sobrang labis na ito. Ano ngayon? May tao ka bang nais pakasalan sa ngayon? At saka, nakatayo ang taong iyon sa harap ko.
Tuloy ka. Dun segundo. Nakita ko ang babae mula nung gabing yon. Gusto niyang makipagkita, ngayon din. Don segundo, ako po si. Ran, sandali lang ako. Ang usaping ito, pag-usapan natin mamayang gabi. Don segundo. Ako. Ako ang babae mula nung gabing iyon. Matandang tanga, ang bilis mong tumakas. Gumawa ka ng napakalaking pagkakamali at hindi ka nababalik, ano? Hindi pa ba kayo tapos? Ilan na ang sampal ninyo? Eksaktong 100 sampal. Ipagpatuloy ba? Ilabas siya rito. Opo. Sandali lang kayo. Suran. Ano nang ipinagmamalaki mo? Hind mo naman akalain gusto ka ni Shen Xingjian, kaya kanya ipinagtatanggol. Tigilan mong guluhin kami. Kung ayaw sa akin ni Pangalawang Ginoo, ikaw kaya ang gusto niya? Ang lakas ng loob mo. Alm na ng lahat. Ikaw na lang ang hind. Mabuti lang sa'yo si Shen Xingjian. Para matakpan ang kasalanan niya. Pagtatakip sala? 12 taon na ang nakalipas. Namatay ang mga magulang mo. Dumating si Shen Xingjian noon. Bigla kanyang inampot. Hindi ka na nagduda? Hindi mo ba naisip na? Sa kanyang kapangyarihan, bakit hindi niya malaman ang totoong dahilan ng kamatayan nila? Ano nang ipinapahiwatig mo? Dahil, ang pumatay sa mga magulang mo ay si Shen Xingjian mismo. Ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Shen Xingjian. Hindi ako maniniwala kahit isang salita sa sinasabi mo. Ilabas siya rito. Opo. Iyon ay dahil ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Shen Xingjian. Hindi mo dapat pagdudahan siya. Ang mga bagay na ito ay liha mula sa ating mga magulang. Dapat may mga clue ito. Puno ang mga ito ng mga liham, pang-araw-araw ng aking mga magulang. Walang espesyal. Waiver sa pananagutan sa kamatayan. Ran, anong nangyari sa'yo? Ginoo. Paano namatay? Ang mga magulang ko talaga? Ang pagkamatay ng mga magulang mo. Aksidente lang iyon. Aksidente. Kung talagang aksidente, ang pagkamatay ng mga magulang ko, bakit ka pumirma ng waiver sa pananagutan kasama nila? Ginoo. Gusto kong malaman ang totoo. Baka hindi mo alam. Ang iyong ama, ang tagapangasiwa ng pamilyang Shen. 30 taon siyang naglingkod sa kanila. Pagkatapos ikasal, umalis na siya sa pamilya. At ako ay pinalaki niya ng maayos. 12 taon na ang nakalipas. Nang ika-negatibo 60 kaarawan ng aking ama. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila sa pamamagitan ng liha na pumunta sa amin. Nang gabing iyon,
Sinalakay ng mga mamamatay tao ang pamilya Shen. Mamatay ka. Amo. Tito. Pinatay ang iyong ina. Ipinagtanggol ako ng iyong ama sa patalim. At nakamit ang nakamamatay na sugat. At ikaw, bago siya mamatay, ay ipinagkatiwala sa akin. Ang death certificate na ito. Nilagdaan niya sa huling hininga. Natatakot siyang. Ako'y masisisi sa kanyang pagkamatay. Ito ang katotohanan. Sa lahat ng tao, hindi ko ito nasabi sa'yo. Dahil sa takot sa iyong galit. Ngayong alam mo na. Pwede mo na akong pasuklaman. Kailangan kong mapag-isa. Nauunawaan ko. Sa loob ng 12 taon. Siya ang nag-ampon sa akin. Siya ang naging pinakamatibay kong sandigan. Pupunta ka ba? Sa bahay kasma ko? Akala ko noon. Ang pagkikilala sa kanya, ang pinakamalaki kong kapalaran. Ano man ang oras. Ang usapin ni Ranran ay mangungunang prioridad. Ngunit bakit ganito? Isang mabuting lalaki. Ang pa lang. Pumatay sa aking mga magulang. Tatay. Nanay. Anong dapat kong gawin? Ginoo, nilimbestigahan na namin lahat. Si Lu Tingting ang nagkumpisa lang nakaraan kay Binibiniso. Wakasan natin ang mga negosyong Lu. Si Lu Tingting. Patayin niyo siya. Opo. Pagkatapos ng away nila ni Binibini, 3 araw nang nag-oopisina si Ginoo, walang kinain sa 3 araw. Kung magpapatuloy pa siya, mabubuwal ang kanyang kalusugan. Sige. Kahit magalit pa siya sa akin, kailangang sabihin kay Binibiniso tungkol sa kanya. Tulipo. Wang Hao. Binibini. Ang tungkol sa Ginoo at sayo. Alam ko ang lahat. Wala akong karapatang magpayo sayo. Pero may mga bagay na hindi niya nabanggit. At nais kong sabihin sayo. Noong panahong iyon, may mabuting intensyon siya. Nang anyayahan ng mga magulang mo na bisitahin ang Shen residence. Ang mga mamamatay tao ay walang pinipiling target, walang kinalaman sa kanya. Hindi sila magkalaban, ngunit sa lahat ng taong ito. Ang Ginoo ay nabubuhay sa pagdurusa dahil sa pagkakasala. Naniniwala siyang siya ang pumatay sa mga magulang mo. Hindi niya mapatawad ang sarili niya, kaya pinupunan niya ng pagmamahal. Ngunit, ang pagmamahal niya ay hindi lang dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tunay na pag-ibig. Ilang taon ko na siyang kasama at sa bawat sandali. Walang pagkukulang. Ang una niyang iniisip ay palagi kang ikaw. Ito ang kanyang planner. Nakasulat dito. Lahat ng iyong mga kinaugalian at mga gusto mo. Binibini. Narito ako ngayon upang makausap ka. Hindi ko layo na pilitin kang patawarin si Ginoong. Naisip ko lang. Siya rin ay nahihirapan. Siya rin ay biktima. Wang Hao. Salamat. Sa tingin ko alam ko na ang dapat na desisyon.
Sa hinaharap si Ranran. Hindi na maaaring manatiling malapit sa akin, hindi ba? Ginoong. Ranran. Ginoong Segundo. Ang nangyari noon, ngayon ay nauunawaan ko na. Ang pagkamatay ng aking mga magulang, wala itong kinalaman sa kagaya kanila. Isang biktima rin. Kaya naniniwala ako na hindi kita dapat sisihin. Kung ang aking mga magulang ay nasa langit, at alam nilang maayos mong ako'y pinoprotektahan, sila rin ay magagalak. Kaya sa tingin, wala akong dapat iparatang sa Ranran. Salamat. Ginoo. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa lahat ng mga taon na inalagaan mo ako, minahal, at pinag-aruga. Kaya, gusto kitang bigyan ng sorpresa. Anong sorpresa? Sa totoo lang, ng gabing iyon, ang babaeng kasama ay ako. At saka, buntis ako. Akala ko ba? Matagal na tayong. Ranran. Magiging magulang na tayo. Ginoo. Ano sa palagay mo, ang sorpresang ito? Ito. Ang pinakamagandang sorpresa na natanggap ko. Ranran. Yung tanong mo kanina. Ngayon may sagot na ako. Ang taong gusto kong pakasalan. Simula pa lang. Ikaw na talaga. Ginoo. Ranran. Pakasal ka sa akin. Payag ka. Ginoo. Tinatanggap ko.